So ito pa, sunod, mga kababayan. Ano yan, Ken? Naku, 33 oh. Ano yan, Ken? Dito tayo, mga kababayan, kay Raffy Tulfo at kay Pulong Duterte. Nako, mga kababayan! Mga kababayan, ha? Si Pulong Duterte, binanatan ng mga Tulfo. Nako, matapang lang daw sa microphone, ha? Matapang lang sa mikropono ang mga Tulfo. Ginagamit ang posisyon sa media para bumanat at sabihing malakas at matapang. Sabi ni Pulong, ayan na naman tayo, Pulong. Nahimik yung mga tulpo, babanatan mo, tapos pag binalikan ka ng mga tulpo, sasabihin mo naman, biktima ka, hayop ka talaga. Diba? Alam mo, hindi ka naman pinapakialaman eh. Yeah? Titirahin mo yung mga tulpo, tapos pag bininatan ka na naman ng mga tulpo, sasabihin mo naman, biktima ka. Hamon kayo na naman ng hamon, mga animal kayo, tapos maglipara naman kayo ng Singapore, kung saan-saang lugar. O eto, mga kababayan, patay ka diha. Saan na ba yun? Saan na? Mga kababayan, yung hamon ni Pulong. Ito. Sa News 5 ito eh. Yung mensahe galing kay Pulong Duterte, naka-address po sa mga Tulfo Brothers. Ito po, basahin ko. At sa, may ba tayong graphics yan? O basahin ko na lang? Basahin mo na lang. Okay. At sa Tulfo Brothers sa Senado, napakadaling magpanggap na matapang sa harap ng kamera at mikropono. Matagal nang ginagamit ang mikropono bilang sandata at ang galit ng publiko bilang puhunan. Ngunit ang Senado ay hindi programa sa telebisyon, hindi ito ratings game, hindi ito entabladong ang pinakamalakas ligaw ang siyang tama. Kita nyo, mga kababayan, akala nitong mga Duterte, no, ang piperpek nila, yung mga pek, di ba? Oo, akala nyo, ito ha, sa totoo lang, hindi ba ito nahihiya itong mga Duterte? Yung mga tulpo pumapasok, si Pulong bihira lang present. Di ba? Nangakala nila, ang gagaling nila, ang piperfect nila, tapos pag tinanong mo, present ka ba? So anong gusto mo mangyari, Pulong? Gayahin ka ng mga tulfo na bihira lang pumasok sa kongreso? Tapos, saan ka nakakita ng matapang may bitbit kutsilyo tapos nung sinaksak yung likod, hindi yung harap? Dapat yung balisong ang itinusok, hindi yung hawakan. Diba? Tignan natin, mga kababayan, pakinggan natin itong reaksyon ni Tulfo. Kasi exactly ang narrative ng lahat ng mga nagtotroll sa mga post ko sa Facebook. So, troll yan. Siya ba yan o Sakto. Eksakto, ganun. Baka kinuha niya sa troll tapos kinamit niya sa akin. Parang matapang kasi si Baste. Si Pulong ba yan? Baste? Pulong. Si Pulong kasi matatapang yan eh. Kapatid, nanghahamon yan eh. Tapos hindi pupunta pag kinuha mo yung hamon. Diba? Diba? Matapang daw yung magkapatid. Oo, naghahamon daw. Tapos pagka kinul mo yung hamon, hindi pupunta. Pakinggan natin. Sabi ni Tulfo, yun ba yung nananaksak? Tignan natin. Kinuha mo yung hamon. Diba yung nanaksak pa yan sa isang lugaw? Lugaw? Oo, tinakot. Saka yung si Juan, yung si General Torre. Oo nga, tama. Kinahamon lang suntukan, tapos naghamon ulit. Kaya pa naman, yung testigo sa Justice Committee, si... Madriaga. Yung hindi kilala ni Sarah. Madriaga. Inamon din ni Baste. Pero I would like to make it clear, okay? Kami, yung tapang namin, ginagamit namin sa tama. Kapag meron na api, meron mga na-oppress, Tama. kinakampihan namin yun para mabigyan ng hustisya. Diretso. Ito lumapit sa amin. Tinutumbok niya talaga. Tinutumbok namin. Kung si Juan, inapi si Pedro, di si Pedro kakampihan namin, awain namin si Juan. Doon namin ginagamit yung tapang namin. Mga mahihina. Lalo na Yung para sa mahina, hindi yung para makipagbardagulan, para magpasikat. We don't do that. kahit yung mga asawa na inabusa Battered women. battered women, Yeah. mga Yung mga bata na abuso, na mumolestya. Yes. Doon namin ginagamit yung tapang namin hanggang sa masolve yung problema. Ang dami ka na nasolve ng problema. Si Pulong ba may nasolve na yung problema? Ayan, Pulong. Yun ang sabi ni Tulfo. Ang dami daw niyang nasolve na problema sa programa niya. Ikaw, may nasolve ka ba daw? May nasolve na yung problema. Diba? Sakit, no? Nasolve na problema. Si Pulong ba may nasolve na yung problema? Diba? Ayan na, Pulong. Narinig mo?
Sakit, no? Balik agad, wala pang minuto. Sabi ko nga tigilan yung kakaputak ninyo, tigilan yung kakakuda ninyo Kasi bakit? Kada tirada ninyo, bumabalik sa inyo Wala bang salamin dyan sa inyo? Ako, hindi ako nabubuhay walang salamin. Bakit? Minsan hindi ko nakikita yung buhok ko na palaki na pala yung noo ko. Marcoleta nga, laging may buhok 'Di ba? Oh. Kaya nga, ayun, sato. Huwag kasing mangingialam kasi, akala mo yung pinapakialaman niya ay hindi siya pinapatulan, Tapos pag ayun nasagot, ikaw ba, may nasolve ka na ba? Tapos sasabihin na naman, puro ka naman ganyan, wala naman ganyan sa programa mo. At least may programa. So, anong gusto niyo mangyari? Gayahin kayo? Huy, Diyos ko, Diyos mio Marimar, mga kababayan, anak ni Jesus, di ko alam sino kumadrona. Oo, sa totoo lang mga kababayan, kung sasabihin lang ni Pulong na gayahin niyo kami, ha? Wag na. Kapitbahay niyo nga, ayaw bumoto sa inyo Di ba? Diyos ko, bakit hindi niyo subukang itanong sa mga taga Davao kung ano sila? Yan ang masakit kasi sa mga Duterte. Di ba? Diyos ko. Sa totoo lang, mga kababayan, ito gusto ko magbigay ng aral. Ganito yan. Alam nyo, ang tapang, hindi kasi yan, marami kasing klase ang pagiging matapang. Merong matapang na magsalita, merong matapang na lumalaban, merong matapang na hindi mo idinaan sa bala, sa gera, sa saksak, sa duguan, idinaan mo sa pangaral. Di ba? Idinaan mo sa pag-real talk. Idinaan mo sa reaction or sa komento. Hindi naman porkit nakita mo na nanununtok ka, matapang ka na. Kadalasan sa mga matapang, pagdating sa suntukan, pag nabawian yan, tumba agad. Bakit? Kasi yung mga matatapang kuno na magaling manuntok or mga martial arts, kapag nanuntok yan, buhos lahat ng lakas. Kaya, pag in the end of how many rounds, napapagod, nanghihina ang katawan. Just like, tignan nyo si Manny Pacquiao kung paano lumaban. Nakita nyo si Manny Pacquiao, unang rounds, dahan-dahan mo na. Pangalawang rounds, dahan-dahan pa rin. Papagurin niya yung kalaban. Para pagdating ng tamang punto, tamang oras, doon na siya maglakas. Kaya yung kalaban, habang nanghihina, nabubugbog. Mahirap kasi yung umpisa pa lang, binuhos mo na lahat ng lakas mo. In the end, manghihina ka At saka hindi lahat ng matapang may hawak na baril. Hindi lahat ng matapang may hawak na kutsilyo. Kasi bakit? Sa amin sa probinsya, yung mga lalaki, matapang lang paglasing. Pero pag pumunta yung asawa, may dalang batuta, bahag ang buntot nagsiuwian. Kaya hindi ako naniniwala na ang totoong matapang ay nasa Kongreso, nasa Senado, politician, may baril, mayaman. Ang totoong matapang ang nanay. Yung nanay ang totoong matapang. Bakit? Pag anak pasaway, isang sit-sit lang, shh! Uwi! Uwi agad. Pag ang asawa, hindi ka uwi, bitbitin ang mga damit. Sige, inom ka lang dyan. Dinalhan ng damit. Di ba, umuwi? Di ba? Ang totoong matapang, ang nanay. Kaya, naku, Pulong, tigil-tigilan mo yan. Puro kayo. Alam nyo, yung sa loob mula noong 2022 hanggang 2028 siguro, yung legacy ng mga Duterte ay puro paninira. Puro puna, puro paninira, puro pangingialam. Pero pag tinanong mo anong achievement nila, anong nagawa nila, wala. Kasi ang lagi nilang sinasabi, ang tatay namin ay si Duterte. Lagi ninyong pagkatandaan, ang tatay is tatay, ang anak is anak. Hindi ka po pwedeng maging presidente kasi magaling na presidente ang tatay mo kaya mananalo ka. Hindi ganun. Hindi ganun. Hindi nyo ba napansin? Noong si Digong ang nangampanya sa mga senador niya, nanalo lahat.
Pero noong si Sara, si Hanilit, si Kitty, si Basti, si Pulong, nagsanibwersa na silang lahat, dinugdagan pa ng mga kolorom na DDS noon, na naging DDS na rin hanggang ngayon, nagpakabobo na. Tawag dito, sinakyan na lahat yung pagiging bobo para wala nang choice eh. Hindi nga na panalo ni Sara. Biruin nyo, Duterte, tapos dalawa lang napasok, si Bongo lang, si Bato. Asan yung 8? Si Marcolita hindi naman part ng Duterte yun, adapt lang yun eh. Si Amy Marcos ganun, hindi rin. Tapos si Camille hindi naman. So Duterte, tapos dalawa lang napasok, si Bongo, si Bato. Asa yung iba? Kung talagang magaling si Sara, si Pulong, si Baste, dapat yung 10 panalo lahat yun eh. Pero anyari? Di ba? Kaya tigilan nyo yung pangingialam ninyo. Hindi ba kayo pinapatulog? 'Di ba? Hindi ba kayo pinapatulog ng araw-araw na wala kayong mapupuna? Sorry po, mga kababayan. Hindi ba kayo pinapatulog? Kasi dapat kapag ganyan, manahimik na lang eh. Tapos serbisyuhan mo yung constituent mo, yeah? Ayusin mo kung ano man ang sira dyan sa nasasakupan mo. Yeah? Kasi puro ka puna. Tapos pag sinabihan ka, puro ka puna. Yung lugar mo nga binabaha, hindi mo masolusyonan. Di ba? Di ba nakakahiya? Yung mga batikang politician, yung mga batikang journalist or reporter, babanatan mo. Yeah? Tapos, kapag ka ikaw sinabihan, puro ka tirada, puro ka banat. Yung baha mo nga, napakasimple lang na solusyon yung baha sa lugar ninyo. Hindi mo masolusyonan. Diba? Oo. Ay, nako. Diba, mga kababayan? So yun lang. Kaya, sa totoo lang, ang mga Duterte, wala na. Pilay na sila. Pilay na. Digong, Sara, Baste, Pulong. Si Digong nakulong, si Sara puro kahihiyan ang dala. Anong gawa nitong dalawa? Di ba? Si Digong nakulong, kahihiyan ng buong pamilya. Si Sara, puro kahihiyan ang dala. Confidential, pera sa droga, kasinungalingan sa salin, sa amlak, sa BIR, DepEd, peking resibo, peking pangalan, ghost student. Puro kahihiyan. Wala na. Kumbaga, wala ng amor. Di ba? Oo. Buti pa nga ang pukyutan pag binato mo eh. Nangangagat eh. Lumilipad. Sila, pag sinabi mong Duterte, ang sagot ng tao, bobo ka. Pag sinabi mong DDS kami, bobo kayo. Yun eh, di ba? Nakakahiya. Ako dati, ang lakas ng loob ko, I love Tatay Digong Duterte. Halos maiyak-iyak pa ako. Galing talaga ni Tatay Digong. Ang talino talaga. Kasi magaling sa buka si Digong eh. Tapos ang solusyon niya, patay. Buka ngayon, tapos para walang problema, patayin lahat. Tapos. Diba? Pero ngayon, pag sumigaw ka, Duterte! Duterte! Ang sagot ng tao sa'yo, ay, bobo. May bobo na naman. May bobo na naman. Kaya, may bobo na naman. May bobo na naman. Diba? Tingnan nyo sa comment section natin, pag nakita mo na may nagko-comment na DDS, anong sabi ng tao? Ken, may lamok. Di ba? Hoy, Ken, may nakapasok na lamok. Meron na namang bobong na. Di ba? Nakakahiya na tawagin mo sarili mong DDS. Tapos ang sabi ng tao sa'yo, may bobo. May DDS kasi. Bakit? Kapag nagsama-sama yan, makakabuo ng karton. Tapos yung karton, ihulmang tao. Tapos lagyan ng mukha ni Digong jakitan kay nilalamig. Putang ina. Karton lalamigin. Ang karton nga ginagamit para walang lamig. Di ba, mga kababayan? So, yun po yun. Mga kababayan.
Di ba? Oh, so wala na tayo. Wala na tayong ibang pag-uusapan at like po tayo ha mga kababayan, ipantay niyo po yung like natin. Yung like natin ipantay po natin, 'di ba? Natawa tuloy sila sa comment section. Totoo naman talaga. Oo, dati pag sumigaw Pilipinas Duterte, Pilipinas Duterte pa rin. Ano sa akin. Gumaganon pa sila. Ngayon, pag nakarinig kang ganyang kanta, putang ina, mga kulto. Putang ina, mga buang. Eto na naman, yung tatay yung karton. Di ba nakakahiya?